Ayan o, NBI executive under probe for allegedly taking bribes from Kibuloy's Kingdom of Jesus Christ. Oo, yan. Oo, alleged pa naman. It's an allegation pa lang naman. So, allegedly taking bribes. Oh. Ano po ba yung umpisahan niyan? Kasi recently, mga kotsero, ang NBI ay nag-conduct ng 3 operations. Oo. 3 magkakahiwalay na operations noong August 9, August 10, and August 11. At sa 3 operation po na to, mga kotsero, it seems, number 1 ay walang nahuling kibulok. Number 1. Pangalawa, it seems na parang merong according to the allegation ay medyo friendly daw ang NBI sa kay Kingdom of Jesus Christ. Oo. At sinasabi pa nga ng Kingdom of Jesus Christ, welcome naman kayo pumasok sa aming teritoryo basta maipag-coordinate lang kayo. Ayan, so kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po kayo magpadala ng inyong mga remittances papunta po sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ng Sendwave app. Gumawa po kayo ng account, ilagay nyo po yung account details nyo dyan sa app na yan. At makapagpadala na po kayo sa GCash sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jarrett, ay makakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Saan ka nakakita namang aaresto tapos makikipag-coordinate ka dun sa sa arestuhin mo? Di ba kung yung telepono, yung NBI director na tatawag? Kingdom of Jesus Christ, pupunta kami dyan, arestuhin namin si Kibuloy, ha? Ihanda nyo na siya, pagbaunan nyo na ng pagtulog. Di ba? Saan ka nakakita ng mga aresto? May notice. Di ba? Alang yan naman yan. Ang 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 siraulo lang talaga ni Attorney Torion eh. 'Di ba? Makipag-coordinate kayo kasi. Bakit? Paghahandaan niyo ba kami ng pagkain? Yung mga mag-aaresto? Mag-o-order ba kayo ng napakaraming Jollibee at McDo para pakainin yung mga arresting officers? What the heck? Ba't kailangan makipag-coordinate? Si Torion. Attorney Torion, arestuhin namin kliyente mo ha. Yung dama ng red carpet. Ana-anante baklo. See how ridiculous it is? Nagsalita si Arlene Stone. Oo, anong sinabi ni Arlene Stone? NBI raid sa Kingdom of Jesus Christ compound, Moro-Moro. Sabi ng ex-pastoral na si Arlene Stone. Scripted daw mga kodyero. Scripted na raid ay isinagawa ng NBI matapos magpahayag sa PRO 11 si Police Brigadier General Nicanor Torre na si Kibuloy ay nasa loob pa rin ng KOJC compound. Ani ni Stone, inunahan nila ang PNP upang palitawin na kumikilos sila. Oo. So inunahan doon nila ang PNP. Well, pwede yan. That's one way of looking at it. But another is para ipakita sa mundo, quote unquote, kung totoo yung allegation, para ipakita sa mga Pilipino na wala doon si Kibuloy. 'Di ba? Para 'yun ang maging basis. Yun ang yun yung isang pwedeng maging palusot, 'di ba? Sabihin ng KOJC, ilang beses naman nag-raid ang NBI dito, may nakita bang Kibuloy? Wala. Di ba? So wala dito si Apollo Kibuloy. Simple lang. It doesn't take a genius para maisip yan eh. Di ba? Sasabihin lang ni Atty. Torion, walang dahilan para pumoste dito ang mga pulis. Walang dahilan para magka-checkpoint dito dahil nagkamali na ang PNP. Pinasok na kami ng NBI, may nakita ba silang Kibuloy? Wala. So this is really, alam niyo 'tong nangyayari sa sa sitwasyon ni Kibulok. It's really a battle it's a battle of propaganda. Oo. Yung ating kapulisan nilalabanan yung propaganda ng Kingdom of Jesus Christ. And apparently, according to Arlene Stone, kakampi daw ng Kingdom of Jesus Christ ang NBI. Ganon. Parang ganon yung kanyang sinasabi. Kapansin-pansin din ang umano'y pagiging magiliw ni Albao sa mga miyembro ng KOJC sa panahon ng operasyon.
Ibinunyag din ni Stone na noong panahon na siya ay nasa KOJC, regular niyang inaabot ang mga sobre na may lamang pera kay Albao. Uy, ito yung matindi dyan. May sobre daw kasing nagaganap. May sobrihang nagaganap, guys. Ang raid na naglalayang imbestigahan ang mga aktibidad ni Kibuloy ay nagdulot ng malubhang pagdududa sa integridad ng mga aksyon ng NBI. Nabatid na pangunahing complainant sa kaso laban kay Kibuloy si Stone. O kasi siya talaga yung unang-una eh. If I'm not mistaken, siya yung unang lumabas na inabuso ni Kibuloy. Siya yung isa sa unang naghabla. Tapos may mga sumunod na lang din after her. Dahil dito nanawagan si Stone kay NBI Director Jaime Santiago na magsagawa ng masusing investigasyon sa mga aksyon ni Albao na umano'y nagsisilbing informant. Uy, matindi pala to. Informant din pala daw. According to Arlene Stone. Oo, mahirap to. Sumagot dyan ng NBI. Ano pong sinabi ng NBI? Meron daw silang informal investigation. May informal investigation daw sila. Sabi ng NBI director si Jaime Santiago, siya na yung bagong appoint na director dyan sa NBI, no? Dati rin siyang judge. Dati siyang RTC judge. Ang sabi niya, we have already conducted, hindi pa formal, informal investigation, but I still have the trust. Pinagkakatiwalaan ko pa rin ang aking regional director doon, si Director Albao. Yun ang sinabi ng ating NBI director. Si Albao po ay na-appoint sa Davao doon sa lugar na yon noon lamang October 13, 2022. Ang pangulo na po natin noon ay si Pangulong BBM. Sinabi ni Jaime Santiago. So recent recent appoint na director sa Davao, no? Recently appointed lang siya sa Davao as director. So Stone also claimed that the raid in the compound last August 9 was staged. Santiago denied it. Yun ang sinabi. Well, for me, yung appointment is, maliit na yan eh. It's not, para sa akin lang naman. Yung appointment is just a piece of the puzzle, kumbaga. Hindi na yan yung kabuuan ng relasyon ni Albao sa KOJC, if there's any. Pwede namang magkakilala sila nung hindi pa siya director, di ba? It's possible. Maraming pwedeng interpretasyon eh. Pwede naman siyang nung agent pa lang, di ba? Nung NBA agent pa lang, may mga connection na siya. I mean, I'm not saying na guilty si Albao. What I'm saying is, maraming pwedeng explanation when it comes to connecting the relationships between KOJC, kay Albao, at kay Duterte. Maraming pwedeng paghugutan yan. Ito na yung sagot ni Albao tungkol dun sa allegations. Ito na yung sagot niya. Hindi kami magkakilala. Hindi ko rin kilala si Pastor Kibuloy or any member of KOJC. Pangatlo, hindi rin ako member ng KOJC. Itinanggi ni National Bureau of Investigation Region 11 Director Attorney Arcelito Albao ang paratang na nasugulan siya ng Kingdom of Jesus Christ at protector siya ni Apollo Kibuloy. Ginawa ni Albao ang pahayag matapos siyang akusahang tumanggap ng sobre ng dating miyembro ng KOJC na si Arlene Stone. Pero gihit ng opisyal, imposible ang aligasyon ni Stone dahil hindi naman sila magkakilala at ni minsan ay hindi sila nagkita sa personal. Wala na rin umano si Stone sa Pilipinas nang i-assign siya sa Davao Region ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2022. Hindi din niya ako kilala. I'm sure kasi wala man ako dito sa Davao naka-assign. And yung sinasabi niyang binibigyan niya ako ng pera, paano? Nasa US siya. Papadala niya sa bank account ko. Pero ang sabi niya kasi sobre-sobre daw binibigay niya sa akin personally. Pinasinungalingan rin ni Albao ang akusasyong mayroon siyang koneksyon sa puganteng si Kibuloy. Isang beses lang din naman niyang nakita sa personal si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaya malabo ang sabihing kaibigan siya nito. Na-meet ko siya sa isang parang incidentally sa isang event. Hindi niya ako kilala man personally.
Nanindigan na rin ng NBI Davao Chief na hindi scripted ang ginawa nilang paggalugad sa compound ng KOJC noong August 9. Sumunod lang din sila sa direktiba ng pamunuan ng NBI na huwag gumamit ng puwersa sa paghahanap kay Kibuloy. Wala Okay. pong prior kasunduan or negotiation or arrangement. Wala pong ganon na nangyayari. Ganon din po yung mga nakaraan. May panawagan naman si Albao laban sa So, hindi kayo nakipag-coordinate? Kasi ang sinasabi ng KOJC, magpapapasok lang daw sila dyan kapag nakipag-coordinate. Paulit-ulit nilang sinabi yun eh. Di ba? You come here to our place on our terms. Yun yung sinasabi nila palagi. So, paano kayo nakapasok? Nang ganun-ganun lang. Did you concede anything to to KOJC? Kasi sila yun eh. Yung statement ni Arlene Stone, well, I can it's a he said, she said, predicament. He said, she said yan eh. Ang hirap paniwalaan yan. Sabi ni ganito, sabi ni ganyan. So, ang hirap niyan pagdebatihan yang ganyang punto. Pero, ang pwede nating medyo mas solid na pag-usapan is yung sinabi ng KOJC na makakapasok lang kayo dyan kapag kayo ay nakapag-coordinate. Sabi ni Albao, hindi raw sila nakipag-usap prior to the issuing of the warrant of arrest. So, paano kayo nakapasok? Bigla-bigla na lang kayo pinapasok ng abogado, nagsabi kayo na, NBI kami. Mag-check kami, hanapin namin si Pacquiao. Tapos pinapasok kayo? Nang ganun-ganun lang? Nung sa PNP, nung mag-i-issue ng warrant of arrest ang PNP, merong human shield itong si Kibulok. Diba? Which means, seryoso sila. Pag sinabi nilang hindi kayo makakapasok, pag hindi kami hindi kayo nakapag-coordinate sa amin. Seryoso sila dun. Paano kayo nakapasok without coordinating with them? Question lang naman. Hindi ko naman sinasabing merong korupsyon naganap. Napapaisip lang ako kasi kontra yon sa statement ng sinasabi nila Torion. Kontra yung nangyari eh. Hindi ko sinasabing may corruption. Sinasabi ko lang, okay, ang weird. Medyo weird. akusa sa kanya. Hindi po tayo magkakilala. Minsan hindi po tayo nag-met. Nasa US ka po. Ako naman naka-assign sa iba't ibang lugar. Inyong samahan ay nagka-watak-watak na rin. Sana po, wag nyo na lang sirain yung aming ahensya. Ayon kay NBI 11 Director Attorney Arsenito Albao, walang basihan at walang katotohanan ang akusasyon ni Stone at handa siyang harapin ang anumang investigasyon laban sa kanya. Una nang sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na may informal investigation na sila kay Albao kaugnay ng issue. We have already conducted hindi pa formal, informal investigation, but I'm sorry to say na I still have the trust. Pinagkakatiwalaan ko pa rin ang aking regional director doon, si Director Albao. Lilin Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yun. Ang weird lang talaga mga kotsero. Ang weird. For me, it's interesting. Na parang parang merong, hindi ko naman sinasabing merong talagang corruption. Ang sinasabi ko lang, parang meron talagang relasyon ang NBI at ang KOJC. Parang lang. Parang. Kasi, for example, nung April 4, 2024, ang balita, kino-consider na daw na fugitive from justice ng otoridad si Kibulok at saka yung mga iba pang mga akusado. Pero naglabas ng statement ang NBI. Ang sabi, hindi man natin siya na-aresto ngayon, he will be considered as a fugitive from justice based on the warrant of arrest issued by the court. So ganyan. Sabi yan ni same person, attorney, director, lawyer pa. Archie Albao. Noong April 3, 2024. Yung sabi. And for me, mga kotsero, it's
although naglalabas din ng statement si PNP, si NBI, kay NBI sumuko. Tsaka sila rin naka-aresto dun sa 5, maliban kay Kibuloy. The following day, April 4, 2024. April 4, 2024. Nahuli sila. NBI din nakahuli. 3 dyan ang nakahuli sa NBI. Tapos yung 3 sumuko sa NBI. So, ito yun. Ito yung balita na yun. Ang sabi, the individuals involved were Jacqueline Troy Tamayong, Barangay Captain Crescente, Canada, Pauline, Canada, Ingrid, Canada, and Sylvia Semañez. So, sumuko sila. According to NBI Davao Regional Director Attorney Archie Albao, 3 of them were arrested while 2 voluntarily surrendered to the agency. Sa NBI sila sumuko. And mga kotsero, for me, it's interesting na hanggang ngayon hindi pa rin nila mahanap yung 5. Bakit? Nahuli na nila eh. So, ibig sabihin, dahil nahuli nyo na at napalaya sa bisa ng isang bail, hindi nyo na sila tinutukan. Hindi nyo sila tinutukan after nun. Hindi nyo naisip na merong na flight risk itong 5 to. Hindi nyo naisip na baka maging flight risk itong 5 to. At hindi nyo sila tinutukan, hindi nyo sila sinurveillance, hindi nyo inalam kung saan sila magpupunta pagkatapos nyo silang arestuhin, pagkatapos silang sumuko. Yeah, they got out on bail. Bailable sila eh. Binigyan sila ng bail eh, ng korte eh. So, wala tayong magagawa. Binigyan sila ng bail ng korte. But anyway, going back to my original question. Hindi nyo sila tinutukan? Hindi nyo man lang siguro inalam kung saan sila pupunta pagkatapos? Wala bang nagte-tail sa kanila? Wala ba nagsurveillance kung saan sila pupunta? Kasi alam nyo mga kotsero, kung ikaw ay NBI, matalino ka. Sure yan. Sure yan. Bakit? Wala akong ahente ng NBI na hindi nakapag-abugas siya. At the very least, nakapagtapos ng abuga siya. Kung hindi man siya nakapag-bar exam. Seryoso ho yan. Legit ho yan, legit. Wala akong ahente ng NBI. Lahat ho ng ahente ng NBI, most if not all, have law degrees. May Juris Doctor yung mga yan. So, matatalino yung mga yan. Abogado yung mga yan. Matatalino yung mga yan. So, ako, wala akong question sa kung gaano kahusay itong mga to. So, after nung palayain dahil sa bail, anong ginawa nyo ho? Ano hong ginawa nyo? Nag-ano po ba kayo? Nag-surveillance pa ho ba kayo? Kasi automatic ho yan eh. Kapag ang isang tao ay nag-bail, ang unang-una ho niyang gagawin ay babalik sa pamilyar na lugar. So either uuwi ng bahay, 'di ba? Or pupuntahan yung kanyang mga principal. Oo. Si Agent Morales di naman NBI yan, PIDEA yan eh, kaya tanga yan. Kaya ano yung halo-halo doon, may magaling, mayroong hindi, may matalino, may tanga. Si Morales nagkataong napunta doon sa level ng mga tanga. So, hindi nyo inalam kung saan sila nagpunta, tapos ngayon nagtatago sila, hindi nyo alam kung nasaan sila? That's weird. Weird yun, mga kotsero. Hindi ako maniniwalang hindi nila alam. Kasi sigurado ako, mga kotsero, na paglabas nitong mga to, unless hindi nila ginawa, paglabas nitong 5 to, dahil nakapagpiyansa sila, sinusurveillance ang mga yan. So ako, mga kotsero, pagtitiwalaan ko yung proseso ng NBI. Pagtitiwalaan ko yan. Di ba? Malamang sa malamang magkakasama silang 6. Kasi kapag nawala yung isa or nahuli yung, ito nga, for example, nahuli na yung isa, di ba? Isang Canada, nahuli na. Saan nyo nahuli? Sa bahay nila. Paano nahuli? May nag-tip. Hindi pa nga sa pamamagitan ng NBI eh.
may nag-tip. Kung naaresto na to ng NBI, at pinalaya sa bisa ng isang piyansa, dapat namamanmanan to ng NBI. Bakit walang pagmamanmanan na naganap? Bakit hinahayaan nilang makapagtago ulit? Oo. Bakit hinahayaan nilang makapagtago ulit etong mga grupo ni Kibuloy? Ewan ko lang. Ako, parang may pagkukulang nga ang NBI sa Davao. Para sa akin. Oo. Yun lang yung akin. Kung totoo na nakakaduda kasi sa akin yun yung tawag dito. Nahuli mo na, tapos hindi mo na mahuli ulit. Di ba ang weird eh? Ang weird. Sobrang weird eh. So, nahuli mo na, napalaya under sa custody mo dahil sa bisa ng warrant of arrest, tapos hindi mo na siya mahuli ulit. Anong ginawa mo? Bakit hindi mo siya mahuli ulit? Bakit hindi mo na siya mahuli ulit? Ano nangyari? Hindi mo man lang minanmanan, hindi mo man lang pina-surveillance, hindi mo man lang di ba? Yung mga usual na ginagawa ng mga investigador, bakit walang ganun nangyari? So, ako, kahit sabihin ni Jaime Santiago, ni Director Jaime Santiago, or Chief Jaime Santiago, parang ako, hindi pa rin mawala yung sa isip ko yung pagdududa. Hindi ko, ang weird eh. Ang weird. So, unless si Albao is innocent, but also incompetent, di ba? Parang ang pangit yata. No? Oo. Inosente ka, pero incompetent. Oo. Inosente ka nga, pero hindi ka mahusay. Wala kang galing. Oo. Or, meron talagang collusion na naganap. O, sana yung nauna na lang, di ba? Kasi yung hindi ka magaling, at least pwede kang turuan, gagaling ka din. Di ba? Pag naturuan ka, gagaling ka din. Pero kapag ikaw ay nabayaran, kahit anong galing mo, kahit di ka mahusay, kahit anong galing mo, pag ikaw nabayaran, wala. Walang mangyayari. Buti pa yung buti pa yung hindi marunong natuturuan. Pero yung marunong, at ginagamit yung dunong sa mga paraang hindi maganda, parang ang pangit yata nun. Ma'am, sir! Huwag sanang ganun. Huli now, laya later. Correct. At ayun mga kodyera, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel. Subscribe na rin kayo sa aking bagong channel, Coach Jared Reacts. Reacts as in with an X. Reacts. Ayan. At follow niyo rin po ating Facebook page, Jared Pulido, para lagi po kayong updated sa mga schedule ng ating live stream. And I'll see you in our next live stream, guys. Okay, God bless and see you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?